I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound... Magandang gabi po sa ating lahat. Muli salamat sa Panginoon na meron po ulit tayong daily words of encouragement sa gabing ito. At ang Panginoon pong magpala sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Bilang Diyos, muli salamat po Panginoon sa pagkakataon na makakapag-aral po kami muli ng inyong salita. Naway bawat isa Panginoon nakikinig ay may mapulot ng words of encouragement at principle mula sa inyong salita. Salamat po sa pag-iingat sa maghapon at napakabuti niyo po sa amin Panginoon na pinipreserve niyo po ang aming buhay hanggang sa mga oras na ito. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong text na ating babasahin ay dito po sa Lamentations chapter 3 verse 22. Sabi po ng Bible, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not." Yan po ang pamagat ng ating pong usapin sa gabing ito. His compassions fail not. So tayo po ay pupunta sa word meaning para po makita natin kung ano yung original meaning po ng mga words na ito at paano po nabuo. Ano ho? Yung mga salitang ito. Okay, so ang una po ay yung mercy ay pity. Ano po? So pinag-usapan po natin yung kagabi, yung pity or yung awa ng ating pong Panginoon. Pangalawa po dyan is yung consume. Okay, so from the Hebrew word na taumam, na ang ibig sabihin po ay cease or finished. Yan po ang ibig sabihin ng consume dyan. Yung compassion naman po, compassions ay from the Hebrew word na rakam. Ang ibig sabihin ay tender love, by extension in the womb as cherishing fetus. Okay, so yung nasa tiyan pa lang po tayo ng ating nanay ay parang pagmamahal ng nanay na inaalagaan niya, inaaruga niya at talagang very conscious siya kung anong pwedeng bawal at hindi bawal na pwede niyang kainin sapagkat makikita mo sa kanya na yung tender love niya. Okay, so kinakain niya lang yung pwede niyang kalusugan po, yung healthy sa kanya. Yung mga bawal ay iniiwasan niya sapagkat chini-cherish niya, di ba? So nandoon yung tender love ng nanay sa kanyang anak. So yan po yung compassion. And yung fail ay kaulaw. Ang Hebrew nang ibig sabihin ay to end or perish. Ano po? Kaya nga napakagandang talata mga kapatid na sabi ng Biblia, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed or cease." Dahil sa awa ng Diyos kaya hindi pa tayo nagsisis or finish. In other words, patay, di ba? So kaya nga po sabi ko po kagabi na iyong kahabagan ng Panginoon ang dahilan kung bakit pa tayo buhay ngayon. Oho, kasi kung sa dami po ng ating mga pagkakamali, pagkukulang sa Diyos, mga nagawang kasalanan, dapat patay na po tayo sa mga pagkakataong ito. Pero binubuhay po tayo ng Diyos dahil nga po that it is of the Lord's mercies, yung awa niya. And sabi dyan, because His compassions fail not. So may karugtong din po di ba? So dahil sa pag-ibig ng Diyos, okay, inaarugal niya tayo, inaalagaan niya tayo, hindi po yun nag-fail. Napakagandang isipin po na yung compassion, pag-ibig ng Diyos sa atin bilang tao ay hindi po nag-fail. Hindi nag-i-end, sabi dyan, o to end, or to finish, or to perish. So hindi po nagtatapos, kundi tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy yan, araw-araw, masusumpungan mo paggising mo sa umaga, ay makikita mo yung compassion ng Diyos. Paggising mo ng umaga, makikita mo na mahal ka ng Diyos, di ba?
Yung pinoprotektahan ka, hindi ka na didisgrasya pag lumalabas ka. Compassion ng Panginoon. Oho. So yung hindi mo alam kung anong gagawin, pero binibigyan ka ng Diyos ng katalinuhan para gawin ang tamang gawin. Yan ay compassion ng Diyos. Oho. So may kinakain ka pa sa araw-araw, pagpapakita po ng compassion ng Diyos. Opo. At yung parang nagkukulang na yung budget mo, wala na. Pero can you imagine na nagkakasya pa rin? Bakit? Compassion. Mahal po ka po ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Ano ho? Siyempre kagaya nga ng isang nanay sa kanyang tiyan, ano po yung anak niya, talagang aarugain niya yan protektahan niya yan. Opo, talagang ibubuhos niya ang buhay niya, isasakripisyo niya ang kanyang buhay para lamang maingatan at ang batang yan. Pagka lumabas na yung baby sa tiyan niya, tuloy-tuloy po yan hanggang sa lumaki, di ba? Oho, so talagang iniingatan pa niya yan, inaalagaan niya yan, pinapadede niya yan, di ba? So tapos sinasayaw-sayaw niya pa, lag-lag to, lag-lag to, lag-lag to. Di ba kaya yun? Oh. So talagang nandun pa yun di ba? Pagkalalabas sila, pag nakakalakad na, hahawakan niya yan Bakit? Ayaw niyang madisgrasya o mawala. Oho. So talagang aarugain niya yan, papaliguan niya yan. Di ba? Pag madumi, biliguan niya, bibihisan niya ng maayos. Talagang andun lahat ng pag-ibig na makikita mo. Ganun po ang Panginoon, mas higit pa sa pag-ibig po ng tao. Opo, na inaasahan po natin. Kaya sabi ko nga po dyan, it is the Lord's mercies that we are not consumed, according to verse. And God's compassion never fail. It preserve our life until even today. So hindi po nag-fail. Kahit po sa 1 Corinthians 13, sabi doon, love never faileth. Yun po ang pag-ibig ng Panginoon. Ang ating pong pag-ibig nag-fail, pero God's love never faileth. Opo. At sabi ko po dito, the moment you have trials and problems, you can go to God because His mercies and compassions will not fail you. Oho, pag may pagsubok ka, may problema ka sa buhay, lapit ka sa Diyos, huwag kang lalapit kung kani-kanino. Sapagkat pag lumapit ka sa tao, maaring walang maitulong yan. Pag lumapit ka sa tao, maaring i-fail ka niyan. Oho, pag lumapit ka sa tao, maaring i-reject ka niyan. Oho, maaring tanggihan ka niyan. Pero pag lumapit ka sa Diyos, tatanggapin ka niya. Pag lumapit ka sa Diyos, tutulungan ka niya. Pag lumapit ka sa Diyos, masusumpungan mo ang kanyang mercies and compassion will not fail you. Talagang nandyan lagi ang Panginoon. Bakit? Karakter niya po yan Kaya nga po, meron po tayong pinapag-aralan, di ba? Yung attributes ng Diyos na unchangeable God. Yung mercies niya, compassion niya is unchangeable. Bakit? It will not fail you. Andiyan pa rin. Kaya bagamat marami po tayong dagdag ng trials, problema, hindi po pabawas, padami. Pero salamat sa Panginoon na meron tayong Diyos na pwedeng lapitan, na makikita natin yung mercies and compassion niya na hindi nagpipil sa araw-araw. Kaya sabi ko pa dyan, lean on the mercies and compassion of God because it will give you peace and joy to live. Pag wala po yung compassion at mercy ng Panginoon na tapos may trial ka, wala kang peace of mind. Walang kasiyahan. Pero kahit may trials at problem po tayo, pwede pa rin po tayo magkaroon ng joy at peace. Bakit? Namumuhay po tayo. Sa mercies and compassion ng Diyos na hindi nagfi-fail. Nakasandal po tayo. Sa mercies and compassion ng Diyos na hindi nagpipil. That's why we can still live in joy and peace. Panghuli po na principles of the day, God's compassion is the reason of our preservation. So God's compassion is the reason of our preservation.
Kaya po tayo buhay, kaya po tayo hindi nadisgrasya, kaya po tayo malusog, wala sa ospital, kaya po tayo ay may katamang kaisipan pa, kaya po tayo nasa maayos pang kalagayan, na pre-preserve ang ating buhay because God's compassion is the reason of our preservation. Pangalawa po, our love for God may fail, but God's love for us never fail. Wow! Diba? Maraming beses po na hindi nag-fail po ang ating pag-ibig sa Diyos. Nagsasawa po ang Kristyano. Minsan hindi nagsisimba. Minsan pagka may problema hindi nagpipray. Opo, minsan ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw magbasa ng Biblia. Diba? Pero God's love for us never fail. Napakaganda. Kaya sabi ko pa dyan, keep loving God because He always loving us. So, mahalin po natin ang Panginoon sapagkat He always daily, loving us. Mahal po tayo ng Diyos without fail every day. That's why let's keep loving our great, omnipotent, omnipresent, omniscient God. Tayo po ay manalangin. Ilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga ito na tunay nga. Salamat because your compassions fail not. Hindi po nagfi-fail. Hindi po nagsisis or nag-i-end. Come to an end. But it's there forever. Kaya salamat. Maraming beses po na nag-fail ang pag-ibig namin sa inyo. Pero salamat hanggang ngayon ay yung pag-ibig nyo nandiyan pa rin, Panginoon. It will never fail. And it preserve our lives. Kaya salamat sa kabutihan niyo po sa amin. Lahat ng papuri ay sa inyo, Panginoon. Patawad sa kasalanan po. In Jesus' name, Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.